So what is My SSS card? The My SSS card is the new official functional ID issued by SSS. So ito na po yung bagong SSS ID po natin. At gaya po na naka-present sa ating screen, naka-integrate po ito sa ating PhilSys o sa ating national ID. So, yung mga data nyo po sa national ID, naka-integrate with the SSS record together with our participating financial institution or banks. Okay, fully functional at makikita nyo po dyan, meron siyang EMB chip. Okay, so tingnan po muna natin ang naging evolution ng SSID. Sino po sa inyo ang may ganitong ID? Ayan, SSS Digitized ID issued 1998. This is our first ID featuring a magnetic stripe, your photo, and your SS number. And then comes 2010, inilabas naman ng SSS yung UMID card. Introduced under Executive Order 420 and Executive Order 700, this served as a multi-purpose ID but did not have banking features. And nung 2022, nagkaroon po ito ng EMB chip. Yan, UMID Pay Card. UMID ID with ATM functionality, it is EMB compliant and a default disbursement account for receiving loans, pension, benefits, and other proceeds from SSS through a partner bank. Ngayon po, kung meron kayo ng alinman sa mga sumusunod na ID na ito, valid pa rin po yan. At hindi naman po kayo required na palitan ang inyong UMID or SSID na kasalukuyan dun sa bago nating My SSS card. So kung meron kayo nito, tabi nyo lang po, valid po yan. Okay po, pwede nyo pa rin po yung gamitin as valid identification document at sa lahat ng transaksyon nyo sa SSS. Okay, ito namang ating My SSS card is the new ID, serving as a default account for all benefits, loan, and other proceeds. Kung mag-a-apply po kayo nitong bago nating SSS ID, My SSS card, ito na po ang magiging disbursement account natin sa ating mga loans at benefit proceeds. Ngayon, kung meron po kayong registered na disbursement account sa DAEM, sa inyong online account, magiging priority na pong gagamitin ay ito pong My SSS card. Okay? So, eligibility requirements. Sino ba ang pwedeng mag-apply nito? Yan. Lahat po. Members, prior registrants, pensioners, pati pong ating mga individual claimants and representative payees may apply for the My SSS card. Provided, una, dapat ang SS number nyo po ay nakatag as permanent. Hindi po nakatag as temporary. Ibig sabihin po, may naipasa na kayong document patungkol sa inyong SS number. Okay, katulad po ng birth certificate po ninyo. Lalo na po yung mga kumukuha ng SS number online. So, dapat nakatag muna po siya as permanent. Pero tatandaan nyo po, iisang SS number lang po ang ibinibigay ni SSS lifetime na yon. Tagging lamang po yung temporary sa mga hindi pa nakapagpasa ng required identification documents katulad ng birth certificate nung kumuha ng SS number. Okay. Pangalawa, dapat may registered po kayong My SSS account sa SSS website. Okay, dapat may online account po kayo dahil doon po natin ipapadala ang application. Pangatlo, updated dapat ang inyong mailing at home address. Ganon din po ang inyong mobile number at email address sa SSS records. Dahil maitatag na po yan sa inyong record, pati na po yung ipapasa natin sa inyong napiling participating bank. At pang-apat, dapat po kayo ay registered sa ating PSA o sa ating national ID. Sino daw ba dito ang merong national ID? O kahit wala pang national ID, basta registered po kayo sa PhilSys, ay maaari kayo mag-apply nitong ating My SSS card. Okay? So, tandaan nyo lang po, bago mag-apply, dapat siguraduhin po natin, i-double check po ninyo kung ang inyong pangalan at date of birth ay parehong nagmamatch sa national ID records at sa SSS. Kapag hindi nagmatch ang alinman sa dalawa, dapat po itama natin. Halimbawa, bigyan ko po kayo ng halimbawa. Ang pangalan nyo sa SSS ay sabihin natin ay married name. Yan, married name. Kung ikaw babae, single to married, di ba po? Ang pangalan mo sa SSS ay married name na. Pero sa iyong national ID ay hindi pa. So, kailangan muna mapapalitan yung pangalan mo sa national ID para nang sa ganun, magmamatch po sila and vice versa po. Ganun din po yung ating date of birth. Make sure po na magkaparehas din
sa SSS as sa ating national ID records. Okay. Sa mga members naman ng SSS na nakatira abroad na walang local address dito sa Pilipinas, maaari pa rin kayo mag-apply ng My SSS card provided yung inyong selecting partner o yung ating bangko ay ino-offer po yung ganong service. Okay. So, paano ba mag-apply ng My SSS card? Bigyan ko muna po kayo ng kabuuang overview ng proseso ng pag-a-apply ng ating My SSS card. So, number 1, step 1, ang bawat aplikante po ng My SSS card ay magla-login sa SSS portal, mag-a-apply ng My SSS card at magbibigay ng consent para sa PhilSys or National ID Authentication. Step 2, si SSS po ay magpa-perform ng National ID Authentication sa inyong records. At pangatlo, after successful authentication, applicant will select the bank and provides data sharing consent for sharing his or her data between SSS and PFI. Magagawa po ito sa online. Magbibigay po kayo ng consent na willing po kayo na i-share po ang inyong data sa SSS sa inyong napiling bangko sa pag-a-apply ng My SSS card. At step 4, applicant proceeds to PFI Bank's online facility branch for account opening. Yan. Step 5. Ang bangko po natin na mag-i-issue na account number at isi-send po yung details sa SSS para ma-produce po yung My SSS card. Step 6. SSS system automatically enroll the account as the default disbursement account para sa lahat po ng inyong SSS proceeds. So kapag kayo po yung mag-a-apply na ng loan sa SSS, ganun din po yung mga benepisyo natin, automatically, yan ang gagamitin ni SSS sa pagpapadala ng inyong maaaring makuhang benepisyo or loan. At step 7, huling step na po ito, i-release o i-deliver po sa inyo ang inyong My SSS card. Depende po sa polisiya ng inyong napiling bangko. Okay, so tingnan po natin yung actual application ng My SSS card sa ating online account. So tingnan nyo po, ito po yung mga step-by-step procedures. Okay? Mag-login ka muna sa iyong My SSS account sa SSS website, www.sss.gov.ph. Siyempre, hingan po tayo dito ng one-time PIN or kung meron po kayong TOTP na ginagamit, login lang po natin ang ating online account. Okay, user ID and password. Okay, kapag nakapag-login ka na, punta ka lang dyan sa services menu. Yan. At lalabas sa pinakababa po ng portion na yan, yung My SSS card. Ayan. Okay? Next step. So, ito na po yung makikita nyo sa screen. Meron po tayo makikita dyan na 1, 2, 3, 4, 5. 5 steps sa application. Sa step 1, ipapareview po sa inyo ang inyong contact information na registered sa SSS. Kung kinakailangan i-update ang inyong mailing address, mobile number o email, may makikita po kayo dito na update na icon na pwede nyong gamitin para mapalitan po yung mailing address, mobile number at email address. So, balit kung ang papalitan po ay home address, kakailanganin nyo po magpunta sa SSS at magpasa ng SSS Form E4 para ma-update po ang ating home address. Okay? And then, proceed lang po natin kung tama naman lahat ng detalye na nakikita nyo sa inyong screen. Step number 2. Ito na po tayo sa Data Sharing Consent for National ID E-Verify Authentication and Use of Photo. So, basahin lang po natin yung Data Sharing Consent for National ID E-Verify Authentication at yung paggamit po ng ating larawan dito po sa ating application. Okay? So, pindutin nyo lang po yan at lalabas po yan sa inyong browser. Sa dialog box, lalabas po. I-allow nyo lang po yung paggamit ng camera para magpatuloy. And then, kukuha po kayo ng live selfie by clicking the Start Liveness. Okay lang po kung meron kayong hijab. Ayan, sa mga Muslim brothers and sisters po natin. Ayan. So, pwede nyo po yan gamitin dito para po magkaroon po tayo ng liveness check. Yan. Take a live selfie. So, hold still. Katulad po niyan, lalabas ito sa inyong screen. At kapag okay na, magme-message po ng ganito, liveness complete. At kailangan po, may matanggap po kayong ganitong message sa inyong screen.
Ayan, success message na yung liveness verification ay tagumpay o successful. Okay. So, proceed lang po natin. Kapag tapos na po tayo makapag-selfie, doon na po tayo sa step number 3. Pipili po kayo ng PFI o partner bank na magre-release ng inyong My SSS card. So, balit sa kasalukuyan po, ang available pa lamang po dito ay ang RCBC Discardtech. So, isang option pa lang po and soon madadagdagan po yan. Ayan, papakita po sa inyo yung sample ng inyong My SSS card. At ganun din po yung back portion ng inyong My SSS card. Tingnan nyo po, mapapansin nyo, parang ATM talaga siya. Oo, ATM talaga naman ito. Nandyan po yung ating EMB chip. At sa likod po, nandun yung ating account number, yung validity date, yung CVV na tinatawag, at nandyan din po yung ating specimen signature. Okay. So, confirm lang po natin dyan sa baba. At makikita nyo po yung confirmation message sa screen. Once your My SSS card account with RCBC is successfully opened, it will be automatically designated as your disbursement account. All future payments you are entitled to, such as loan proceeds, benefit payments, including any current pension and refunds, will be directed, credited, or transferred to this account. If you wish to transfer to a different bank, PFI, you must first terminate your My SSS card account with RCBC before enrolling a new bank or PFI or selecting an already enrolled account in DAEM. So, binasa ko lang po yung mensahe na nakasulat dito sa confirmation message. Okay, kung okay na po sa inyo to, pindutin lang po natin ang proceed. Okay. At step number 4, magpapakita po ulit si SSS ng data sharing consent and undertaking. So, maaari nyo po itong basahin. Kailangan mag-provide po tayo ng consent para sa sharing ng ating data dun sa ating napiling bangko. Okay, doon sa may baba po, may 3 po diyang checkbox. Pindutin lang po natin ito. Yan. At confirm and submit. So, dapat ganito po yung makikita na inyong application sa online. Yung 3 box po ay may check na. At kapag na-confirm and submit na po natin yan, ito po, meron na po kayong resibo ng inyong application. Ipapakita po ang inyong transaction number at meron po ditong link para sa pag-open ng inyong account sa RCBC. Or kung wala pa, pwede po natin gamitin yung ating mobile app ng RCBC. So, meron din 2 reminders na ipapakita dito. You need to complete and pass the account opening procedures ng inyong napiling PFI or participating bank para matapos po yung ating My SSS card application. Maaari nyo rin basahin po yung procedure sa pag-open ng RCBC dyan sa link na ipinrovide sa mismong transaction details na makikita nyo rito. Okay, at sa mga ibang katanungan, kita nyo po, meron pong nakaprovide naman dyan na email address ng SSS at ang aming SSS hotline number. Pindutin lang po yung done. Okay? Ngayon, kapag nakapag-apply na po tayo sa SSS website ng ating My SSS card, ang susunod po nating step ay mag-open na po tayo ng Discardtech app. Ang Discardtech po ay application ng RCBC para sa pag-open ng inyong account. So, paano ba ito? So, una sa lahat, kailangan muna nating i-download at i-install ang Discardtech app na available sa Google Play or Apple App Store sa mga app stores po natin. Click nyo lang po yung message dyan, yung button na gumawa ng Discardtech account, then gamitin ng SSS reference number. So, pindutin nyo lang po yan, yung may gumawa ng Discardtech account. And then, yung pinakababa po ang pipiliin po ninyo. Gamitin ng SSS reference number. Okay, saan po makikita yung reference number? Doon po sa transaction receipt na natanggap nyo po nung natapos yung inyong My SSS card application sa SSS website account. Okay, so ikaw ba ay isang Pilipino? Piliin nyo lang po dito at ilagay po ang inyong mobile number. Amin pong binibigyan payo ang lahat na kung ano po ang mobile number na nakarehistro sa SSS, yun din dapat ang ilagay po natin dito. Maghanda rin po kayo ng ID para i-scan at i-upload dito sa inyong application. Ayan, i-verify lang po ang mobile number
At lalabas po, maipapadala po sa inyo na OTP or one-time PIN sa inyong cellphone number na inilagay dito. I-type lang po yung 6-digit OTP. Ayan. At pagkatapos nun, tayo po ay magpapakita ng mukha para sa selfie natin at yung ating kopya ng valid ID. Yan na. And then, dadaan na po tayo sa account verification procedures. Ilalagay nyo na po ang inyong personal details, home address, kung kayo ba ay politically exposed persons or PEP, employment details, additional details ng inyong account, at ang 4-digit passcode. So, sundan nyo lang po ito, yung mga personal details po ninyo sa pag-o-open ng account. Okay. And then, pipiliin nyo na po yung branch kung saan po ninyo ipipick up yung inyong My SSS card. Tama po, sa kasalukuyan po ang My SSS card ay ipipick up po natin or kukunin natin sa, sa RCBC branch na napili natin dito sa application. So, pindutin nyo lang po yung avail na this. Okay, at piliin yung lugar kung saan mapipick up ang inyong My SSS card. Okay. Maintain at least 200 pesos sa inyong account to pay the card fee. You may deposit funds or transfer money online from any bank or e-wallet. Kung may laman naman po itong inyong Discartec app, automatically ibabawas na po ito sa inyong Discartec app. Ayan. And then, lalagay po yung OTP. At ayan po, makakapagbayad na po tayo dito ng 200 para sa card fee. Okay. Paano naman po ang status ng application? Makikita nyo rin dito sa Discartec app kung ano na po ang status ng inyong My SSS card. So, katulad po nito, nakikita sa screen ng kanyang mobile app, preparing na ang inyong card. Kung sakali man na available na ito, lalabas po yung ganyang message sa inyong screen na ready na for pick up ang inyong card sa RCBC branch na inyong napili. Yan. Pagkatapos, pag nakuha na po ninyo ang inyong My SSS card na pick up na po sa RCBC branch, ano pong susunod na gagawin? Ang susunod po natin gagawin ay i-activate na po ito. Parang regular ATM po kasi siya. So, i-activate nyo na po yung inyong My SSS card at maglalagay na po kayo ng PIN. PIN. Okay. Okay. Yan. Sabi po dito sa 5-step na pag-activate ng card, pumunta sa RCBC, ilagay po ang default PIN na ibinigay po sa inyo ng RCBC at piliin ang PIN change para mapalitan na po yung inyong PIN na ilalagay dun sa ating My SSS card. Ilagay po ang bagong 6-digit PIN at i-confirm. Once na nagawa nyo na po to, congratulations, yung My SSS card po ninyo ay activated na as ATM card. Okay.